Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-18 bahagi. Buwisit talagang Red to. Talagang naiinis ako. Nang hindi ako pumayag na sasali sa kanila para dun sa contest, halos lumuhod na sa harapan ko na pumayag ako para may representative ang room namin. Hindi talaga sila makakasali nang walang ako. Kasi 5 lang kami sa room at 5 qualified person na makakasali doon. Kung naguguluhan kayo, eto, 5 lang kami sa room kasi nasa private room kami and special class. Kaming 5, pang-anim yung prof na pumapasok. Alam niyo kung bakit gusto kong kami lang? Kasi ayaw ko ng maraming aali-alikid na babae sa akin habang nananahimik ako. Lalo na kung wala ako sa mood na makipaglandian. Lalo na ngayon, masyadong maraming alam si Sarah. I don't want to hurt her. Kailangan kong idoble yung pag-iingat sa mga babae. Baka hindi pa ako nun sagutin. Alam ninyo, ang ganyan talaga ang hirap kapag gwapo. Pinagkakaguluhan. So ayun na nga, dahil sa walang kwenta niyang plano, napapayag ako. Kapag naging successful, sasabihin kong it's a very nice idea. Pero kapag hindi, lulunurin ko siya ng bugbog. Ngayon na pumayag ako, tinakasan ng practice. My God, talaga naman eh. Kung kailan ako ginaganahan na mag-practice at sumali, saka naman umalis. Dahil raw pinahirapan ko siya na kumbinsihin ako, bumili raw ako ng pagkain. Noong una, hindi talaga ako pumapasok ng cafeteria. But I changed when Sarah became my wife. I always went there and eat with her. Umorder na lang ako pati ng pang-lunch. Ito namang si Ray. Sama ng sama sa gunggong na yon. Nang bumalik ako, wala na ang 2 ungas. Maya-maya, dumating na yung order ko. Kaya pinatawag ko sila kay Red. Si Rene, ayun, kulang na lang halikan yung phone niya. Kanina pa may kausap. Daig pa ako na may asawang tao. Pero hindi kami ganun. Hanep rin to. Hindi pa nga sila kung makapagtawagan, kala mo naman mag-asawa na. O ba't ikaw lang? Nasaan na mga ungas na yon? Tanong ko kay Ray. Kibit balikat lang ang sinagot sa akin. Napakawalang kwenta talagang kausap ni Ray. Ang hirap intindihin, sobra. Cigarette mo na lang yan, dude. Binato sa akin ni Ray yung box ng cigarettes. Kasabay yung lighter at nasalo ko naman. Buti naman at tapos na siya makipaglandian sa call. Buti pa nga yosi ko to. Wala naman dito si Sarah, walang magbabawal. Patay lang kung may magsumbong sa 2 to. Pero mapagkakatiwalaan ko naman ang mayan, okay? Kung si Red at Ren pa, paniguradong ilalaglag ako nun. Wala ba namang kinatatakutan? Finish flirting? Tanong ko at kumuha ako ng isang stick na yosi at sinindihan ko. Ihaya, whatever. Sagot ni Ray at nagbuga ng usok ng yosi. Nilapag ko sa center table ang box ng yosi at pinatong ko sa ibabaw yung lighter. Pinipeste talaga ako nitong si Red. I said in an irritated tone before I sip my cigarette. Lagi naman, dude. Sagot ni Ren. Ang tumapo sa tabi ni Rex na nagbabasa ng kung ano-ano hindi ko maintindihan. Mas mapepeste ka sa pinaggagawa ng 2. Cool na pagkakasabi ni Rex. What do you mean? I sip the cigarette again and I blow the smoke in a playful way. Kas, nasaan ang pagkain? Bigla na lang dumating yung 2 ungas at hindi matuloy ang sasabihin ni Ray. Patay gutom. Kung hindi kaya kita dyan pakainin. Saan kayo galing? I said coldly and I look at them badly. Relax lang, dude. Sa cafeteria lang kami. Sabi ni Rex at tinapik ako sa balikat. Si Red naman ang dumiretso sa table kung saan makapaghahain ng pagkain. Wow, 1 whole mang inasal chicken. Come to mommy, sabi ni Red at pinulot niya yung chicken sa plate. Hindi pa yun nahihiwa dahil hindi pa naman kakain. Subukan mong kainin yan dahil kung anong unang babaliin mo sa manok, babaliin ko rin sa'yo. I pointed Red using my cigarette in my hands. Natigilan siya at napatingin sa akin. Si Ray na ibaba yung librong binabasa at sumilip kay Red. Si Ren at Rex nagkatinginan. Ako, nakatingin kay Red at pinagmamasdan kung anong gagawin niya. I glare on him. Si Red, ayun, hawak pa rin yung manok at dinilaan yung puwet. What a gross fact. I sip again the cigarette. Oh, ayan na, dinilaan ko na yung puwet ng manok. Dilaan mo rin yung puwet ko. Sabi ni Red na ikinatawan niya ng malakas.
I'm about to blow the smoke. Putakte. Nasa mid ako ng usok ng Yossi. Ang sama. Pumasok sa ilong ko. Anong utak ba meron ang Red na to? Pwisit. Anong kalokohan yan, Red ha? Sigaw ko sa kanya. Si Ren at Rex nagpapigil ng tawa. Si Ray, binalik sa libro yung atensyon. Mapapatay ko talaga tong si Red sa galit. Gago. Sabi mo kasi kung anong unang babaliin ko sa manok, yun ang babaliin mo sa akin. I lap up the butt of the chicken. Want to lick my ass? Red teasingly said, Lick? I wanna lick your fucking ass with my gun. Now, choose. You'll shut the fuck up or I'll fight kill you. I angrily said. Red signed like he's zippering his mouth. I raised my middle finger to him. Tama na. Iingay nyo. Napatingin kami kay Ray. May sakit ka ba? Lumapit sa kanya si Rex at hinawakan sa noo. Itiwan mo nga ako kung ayaw mo ikaw magkasakit. Nito. Tinapik niya ang kamay ni Rex sa leeg niya. Anghat yung mga dude. Rex at tinapik sa balikat si Ray. Alam ko, he said in a confident, in the cool way. Hangin, reklamo ni Rex at naupo sa sofa. Tumigil na nga kayo. Pagkatapos ni Ram at Red, kayong dalawa naman, naiiling na sabi ni Red. Mukha bang gusto ko ng ingay? Tumingin ako sa baba kung saan kitang-kita ang field rito sa rooftop. Wala masyadong tao sa field pero meron namang mangilan-ngilan. Tumabi sa akin si Ren at tumingin sa baba. Ginaya niya rin ang posisyon ko na nakapatong yung braso sa railing. Hindi ko siya pinansin na tiningnan. Baka sa kanya ko pa mabaling yung inis ko kay Red. Teka, si Sarah yun ah. Tiningnan ko na masama si Red. Akala ko si Ren yung tumabi sa akin. Itong mokong na to pala. Kung hindi ko lang siya pinsan, ihahagis ko na to sa baba. Tiningnan ko ng tiningnan kung sino nga iyon. Si Sarah nga. Pwisit. Sino naman ang lalaking yon? Si Levi. Si Levi yung kasama niya. Biglang sabi ni Red at tinuro yung kasama ni Sarah. Sa lahat ba naman ng sasamahan niya, bakit yun pa? Hindi ko sinagot si Red. Pinagmasdan ko lang sila. Naglakad sila papunta sa isang puno. May kinuha si Levi sa bag niya at nilapag yun sa damuhan. Naupo silang dalawa at patawa-tawa pa silang nalalaman. I close my fist. I want to break the bastard's face. He's a damn shit. Chill, buddy. She's yours. You don't need to worry that other men can steal what is yours. Tinap ni Rex yung balikat ko. Lahat na pala kami nakatingin sa tinitingnan namin ni Red. Ano bang gusto ng gunggong na yan? Away? Gera? Ibibigay ko sa kanya. Huwag lang ang asawa ko. Sagot ko at pinakatitigan sila. Nakaupo sila at nag-uusap. Medyo matagal na rin pero maya-maya, tumayo ang asungot na yon at may pa-offer-offer pa ng kamay na nalalaman. Hindi naman lumpo si Sarah ah. Tinanggap naman ni Sarah. I saw them together and it kills me like hell. The dragon inside me want to fuck out my fucking blow and put a damn fire in anger. Damn it. You're jealous. Ay, ikaw? Aray! Hindi na natuloy ni Red ang sasabihin niya nang batukan ko siya. Kanina pa ako nagtitimpi. Buti na lang at batok lang ang binigay ko sa kanya at hindi sapak. Wisit, nakakadagdag pa siya sa pang-aasar ko. Lapit ng asungot na yon. Hindi niya siguro kilala ang kinalaban niya. Wala akong pakialam kung mapapatay ko siya. Tigil-tigilan mo ako, Red. Isa-isa na lang. Hindi na batok kung matatanggap mo. Tinuro ko siya at nag-act pa siya ng siniper yung mouth niya. Kinuha ko yung phone ko sa bulsa ko at tinext ko si Sarah. Free time niya ngayon. Hindi dapat na sumasama siya sa kumag na yon. Pagkatapos namin mag-usap ni Levi, pumunta kami sa library. Sasamahan ko sana si Andy nang mag-text si Ram na punta ako sa rooftop kung free time ko. Kaya nandito ako ngayon at umaakit ng rooftop. Wala ata siyang class today. Pagbukas ko ng pinto sa rooftop, nakita ko ang isang tent na kinaroroonan nila. Actually, parang isang room na to. Sightseeing. Nakita ko nakaupo si Ray sa pang-apatan na sofa, nagbabasa. Si Rex at Red naman nasa mesa, kumakain. Ang dalawa, si Ren, nag-uusap sila ni Ram. Sarah, baby, buti pumunta ka. Napansin ko na si Red na nakatayo rito, kaya ngumiti ako sa kanya. Oo naman, bakit hindi? Tanong ko kay Red. Ano namang dahilan para hindi ako pumunta rito? Isa pa aalamin ko rin kung bakit ako pinapupunta rito ni Ram. Wala lang.
Napakunot naman ang noo ko nang mahinang tumawa si Red. Sarah, let's eat. Niyaya ako ni Rex na kumain. Thank you, pero busog pa ako eh. Sagot ko at lumayo habang sila'y kumakain. Si Ram hindi na yan galit. Nandito na si Sarah. Ay, shut up. Just use your mouth in eating. Kinalibutan ako sa pagsigaw ni Ram. Bakit pa siya napasigaw? Nagagalit ba siya? Tiningnan ko siya. Nakatingin lang siya sa malayo. Umupo ako sa armrest ng sofa kung saan siya nakaupo. Bakit hindi niya ako tinitingnan? Hi, pati ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Napakaseryoso at mukhang galit. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang pula ng mukha mo? Tanong niya. Napahawak ako sa magkabilang pisngi ko. Ay, oo nga pala. Galing ako sa initan. Pag nabibilad ako, namumula talaga ako. Bakit ka ba kasi nakalimutan na pumunta sa restroom bago rito? Ang excited ko naman para pumunta rito nang ganito yung itsura ko. Hindi man lang ako nag-ayos. Kasi galing ako sa field. Ganito talaga ako kapag nabibilad sa araw. Sagot ko sa kanya. Nginitian ko siya, tumango naman siya. Bakit ang cold? Totoo ba yan, Sarah baby? Alam mo, may ikukwento ka. Kwento mo na. Nandito lang kami, makikinig kami. Dapat yung buong storya ha. Kasi alam mo na, maraming hindi nagkakaintindihan sa mga putol-putol na kwento. Sige ka, mamaya niyan, may cost pa ng way. Yeah, pakantang sabi ni Red. Napansin ko na tahimik si Red kaya napatingin ako kay Ram. Naka-death glare siya. Anong ibig sabihin ni Red? Sa akin galit si Ram? Sino ba kasing may sabi na magbilad ka? Cold na tanong niya. Patay ka, Sarah. Teka, eto bang sinasabi ni Red? Papaanong... Wait, don't tell me nakita kami ni Ram kasama ko si Levi. Wala. Tumambay lang ako. I mean kami. Kami. Nagulat ako nang bigla na lang sumabat si Red at Rex. So nakikinig talaga sila. Wow, grabe naman ang pagkamarites ng dalawang to. Tumingin ako kay Ram. Napansin kong lahat sila sa akin nakatingin na para bang naghihintay ng sagot. Should I tell? Baka magalit lang si Ram kapag nalaman niya kung sino yung kasama ko. Pero mas magagalit siya kapag nagsinungaling ako sa kanya. You're with someone, ha? Napaka-cool talaga niya. I can look at his eyes. I feel like it's the last day in earth because of his stare. Someone special. Narinig kong bulong ni Red. Naiintindihan niya kapag sinabi ko yung lahat, hindi ba? Pero paano kapag hindi? Hindi ko siya maintindihan. Bakit ganito siya sa akin? Wala naman ako nagawang mali. Natahimik ang lahat at napayuko na lang ako. Sarah, tell the truth and explain. Naiintindihan ka niya. Sarah, I'm asking. He sounds irritated. Tinawag niya ako sa pangalan ko at kumpleto pa talaga ha. Tumayo siya. His two hands is on his pocket. Hindi na siya nakatingin sa akin and he's looking opposite side of me. Kasama ko si Levi sa field. Tumayo ako nang sasabihin ko na kasama ko si Levi. But I still look to my shoes. But it takes a minute. He's still not talking, that's why I look at him. And I can see him looking at me. May narinig pa akong pumalakpak at sumipol. Feeling ko naninikip yung dibdib ko. Parang sasabog na sa kaba. His reaction is blank. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nagsasabi ako ng totoo o maiiyak dahil hindi ako kinikibo ni Ram. Ibig sabihin, galit siya sa akin. Look at me. He ordered me, that's make me look at his eyes. And I immediately widened because of Ram. Oh my God. Look at me. Hindi ko na mapigilan yung luha ko. Wala naman akong ginagawa na masama ah. I slowly looked to his face while my tears leaked down to my cheek. When I saw his face, he's wearing his smirk turned to a shackled. You're a lady but you look like a kid while crying. He teased me. Totoo ba yun? Hindi siya galit sa akin. He's smiling at nagawa niya pa rin akong halikan na ikinaingay nila Red. He grabbed my hands that make me move closer to him. That makes my heart pump so fast. Parang may nagkakarera sa puso ko. Kanina natatakot ako na baka magalit siya. Ngayon, natatakot ako sa kanya sa maaari niyang gawin sa akin. I make you cry. I'm sorry. Nakatingin lang ako sa kanya. His smile make me nervous. And it all melt away. Hindi talaga siya galit.
Parang kanina lang ang cold-cold niya sa akin. Bakit parang ang saya niya nang umiiyak ako? Huminga ako ng malalim at pinahid ko yung luha ko. I'm happy na hindi siya galit. Ayaw ko kasi nagagalit siya sa akin. He wiped my tears using his thumb. Don't cry, he whispered. That's why I smell his warm breath. Ang bango. Pero bakit parang iba? Nagpalit ba siya ng mouthwash? Oo, yun. Sigawan nila Red. May patalon-talon pa nga. Parang nagwawala. Why are you still there? Naiinis na tanong ni Ram sa mga pinsan niya. Galit na naman. Shh! Ang baboy! Bulong ni Rex. Kumamot pa si Rex sa ulo habang papalabas sila ng rooftop. Who's a pig? He asked. Ikaw? Sabay-sabay na lumingon sa amin at hinuro si Ram. Ang gwapo ko namang baboy. Ram said in his smirk. Is that your Ram? The one and only, he said proudly. Yo, the old Ram is back, isn't it? Tumakbo si Red papalapit kay Ram at niyakap. Nakangitilin sila ni Ren at nag-appear pa nga sila. Ang saya nila, hindi maipaliwanag. Anong meron? Tinulak ni Ram si Red pero hindi bumitaw sa kanya. Nababading ka na ba, Red? He said irritatedly. Imbis na bumitiw si Red, he wrapped his legs to Ram's waist. At na out of balance si Ram kaya natumba sila sa sahig. Nasa ilalim si Ram ni Red. My God! Hindi na natuloy ang sasabihin ni Ram at tumakbo ang tatlo at dinaganan sila dahilan para mapaatras na lang ako at magtakip ng bibig sa gulat dahil sa ginagawa nila. Bago pa bumagsak sila Ren kay Ram at gumulong si Red. Magkakayakap dahilan para sina Red na ang nasa ilalim at nakapatong si Ren, Rex at Ray. Hindi ko akalain na ganito sila kabaliw. Natatawa ko sa itsura nila. Para ng baliw na may pagkaisip bata. Ano pa nga bang mga kakaibang bagay, ugali at nakasanayan ang matutuklasan ni Sarah sa buhay at pagkatao ni Ram? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.